Hindi po katulad ng iba na nakulong sa rehas. Ako po ay nakulong sa 7 kulungan. Nakulong ako sa galit, sa hindi pagpapatawad. Nakulong ako sa alak, sigarilyo, sugal, sa pag-aalala. At nakulong po ako sa drugs. Ako po ay produkto ng rape. Sabi ng nanay ko, nung siya po daw ay college student, ni-rape daw siya ng kanyang kainuman na may asawa. Kaya ako naman ay naging unwanted child. Hindi ko naramdaman ang pag-ibig ng aking ina nung ako'y bata pa. At dahil sa paghahanap ko ng pagmamahal, ako po ay maagang nabuntis at naging ina at the age of 17. Dahil hindi si Jesus ang sentro ng aming pagsasama, kaya naman ako po ay madaling na-impluwensyahan sa pinagbabawal na gamot. Ako po ay naging drug dependent for 10 years at naging notorious drug pusher for 5 years. Nabuhay ako ng 10 taon na wala akong inisip kundi ang sarili kong kalayawan. Nag-drugs ako, nag-inom, nagsugal, nagpasasa, nagpakasaya, habang ang aking mga anak ay napapabayaan ko na. Kaya naman, dahil sa drug addiction, nawala sa akin ang 7 kong anak. Inilayo sila sa akin ng aking asawa dahil ang sabi niya na baka matulad sa akin ang aking mga anak o lalo ko pa sila mapabayaan. Napakasakit sa isang ina ang mawalay sa kanyang mga anak. Sa isang anak mo lamang na mawala sa iyo ay halos mamatay-matay ka na. Pero ako, 7 anak ko ang nawalay sa akin hanggang sa nawasak na ang aming pamilya, pati na ang aming mga pangarap. At dahil sa sobrang lungkot na mawala sa iyo ang iyong mga anak, ako po ay nagkaroon ng depression, anxiety at panic attacks. At yun ang dahilan kung bakit siyang na beses kong tinangkang wakasan ng aking buhay. At sa huling pagpapakamatay ko, naisipan ko na tumalon sa building. Pero bago pa yon, nanalangin ako at sinabi ko sa kanya, Panginoon, huwag mo nang hayaan na tumalon ako sa building. Ngayon pa lang patayin mo na ako. Kasi pagod na ako. Wala na akong silbi. Halos manghingi na ako ng makakain sa mga tao. Wala nang silbi ang buhay ko. Kaya parang awa mo na, patayin mo na ako. Hanggang may narinig ako na isang malaking boses. At ang sabi ng boses na yun, ayan ka na naman anak. Magpapakamatay ka na naman. Ilang beses mo na ba ginawa yan? Pero kahit kailan, hindi kita pinahintulutan. Kasi hindi totoong wala kang silbi. May silbi ka ay ipapagawa ako sa iyo. Ang sabi ng malaking boses niyon. At ang sumunod na sinabi niya, kumuha ka ng Bible at may ipapakita ako sa iyo. Dali-dali ako pumunta sa bahay ng ate ko upang hiramin ang kanyang Biblia. At nang ako'y umuwi, pag ko ito sa halapag at ito'y kusang bumukas sa Matthew 11:28 at ang sabi doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat na bibigat ang lubha, pagkat kayo ay aking pagpapahingahin. At ng oras na yun, umiyak ako sa Panginoon at sinabi ko, Panginoon, patawarin mo ako dahil hindi ko pinalagahan ang buhay ko. Patawarin mo ko sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala sa iyo at ng kung anong parang mga matatalim na bagay na hinuhugot sa akin mga puso. Masakit siya. Iyak ako ng iyak hanggang sa ako ay makatulog. At ng pagising ko, parang iba na ang nararamdaman ko. Ang lungkot, ang takot, ang pag-aalala ay nawala na.
At ang nararamdaman ko lang ay pag-asa, pag-ibig, kapayapaan at kagalakan noong oras na yon. Sabi niya nga, iwan ka man ng lahat ng tao, pero hindi kita iiwan. Mananatili ako sa tabi mo. Sabi nga, ang sino man daw tumawag sa Panginoon, siya ay maliligtas. Kaya naman, noong April 17, 2005, tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isinuko kong lahat sa Kanya at siya na ang naghari sa aking buhay. Tinuro ako at inalalayan at tinanggap niya ako bilang Kanyang anak. Sabi nga, ang sino man na makaisa kay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang dati ay wala na at ngayon ay bago na. Katulad ng flower vase na nasa picture na ito. Dati ang dumi-dumi ng pagkatao ko mula loob hanggang labas. Ngunit dahil kay Kristo, ginawa niyang makabuluhan ang aking buhay. Kaya naman, mula sa pagiging drug dependent, ako ay God dependent na. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang plano ko sa iyo, at yun ay pagpalain ka at hindi pahirapan, at ikaw ay bigyan ng magandang kinabukasan. Ngayon, ako ay isa ng English teacher ng mga Korean, Japanese at Chinese as a freelancer. At sa ngayon, binigyan po niya ako ng pagkakataon na maglingkod sa kanya sa CCF Biyahe Jail Ministry. Pumupunta kami sa iba't ibang kulungan upang ipahayag sa kanila na may pag-asa pa, katulad ng pag-asa na ibinigay niya sa akin, pag-asang magbago, pag-asang mabuhay, at pag-asang maglingkod sa Kanya. Binigyan din ako ng Panginoon ng pagkakataon na maging life coach sa mga kapulisan. At ngayon po ay umaawit na ako sa amin sa CCF ng Marikina at kabilang na ako sa Exalt team. Sa Diyos lamang po ang papuri. At kasama na rin po ako sa Pastoral Care Ministry kung saan kumakanta kami sa mga wake and funeral services. At isa rin po ako na naglilingkod sa Welcome Ministry para naman i-welcome yung mga first-timers namin sa CCF Marikina. At isa rin po ako na nakasama sa Cool Solo Parent Family para po sa mga wala pong asawa at sa mga nagbigay na ng buhay sa Panginoon. Naalala ko ang sinabi ng boses na yon, at yun ay walang iba kundi ang Panginoon. At ang sabi niya, may silbi ka at may ipapagawa ako sa iyo. Ito na pala yun. Ito mga ministry na ipinagkaloob niya sa akin, na nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Without God, I am nothing. Marahil nasa kulungan na ako ngayon dahil sa pagiging drug dependent and drug pusher ko. Marahil nasa mental hospital na ako dahil sa sobrang lungkot, sa depression, sa anxiety at panic attacks na naranasan ko. O marahil ay nasa sementeryo na ako kung hindi niya ako kinausap nung gusto ko nang tumalon sa building na yon, o kung hindi niya ako nililigtas sa tuwing magpapakamatay ako, at maaaring nasa impyerno na ako dahil alam naman natin na pag ikaw ay nagpakamatay, isa lang ang pupuntahan mo kundi sa impyerno. Ngunit kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya naman ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya na katulad ko at katulad niyo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. At dahil sa kanyang unconditional love, nakilala ko ang aking tunay na ama. After 33 long years, ay binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon
na maalagaan siya bago siya umuwi kay Lord. At ni-restore din niya ang aking relationship sa aking mga anak at sa aking ex-husband kasama ng kanyang bagong family. Sabi nga sa Matthew 6:14-15, kailangan nating magpatawad at kailangan din natin humingi ng tawad upang patawarin din tayo ng ating Panginoon. Sa ngayon, hindi man ko nakakasama ang 7 kong anak, pero nakikita-kita kami at nadadalo ko na sila at nasa akin na nakatira ang 3 kong anak. Sa ngayon, nakakasama-sama kami pag paminsan-minsan na pumupunta ako sa kanila at masayang-masaya na ako. Pero alam ko darating ang time na magkakasama-sama kaming buong muli in His time. Ngayon, it is my privilege para ipakilala sa inyo ang dakilang manggagamot, our greatest healer, and that is Jesus. Si Jesus ang nagpagaling sa akin. Siya ang namatay para sa akin at para sa iyo. Pinayaran niya ang kasalanan, ang lahat na kasalanan na nagpo sa krus ng Kalbaryo. Dahil alam niyang hindi ko kayang bayaran ang kasalanan na nagawa ko sa family ko, sa mga magulang ko, at sa mga ibang tao, at sa lahat ng tao. At sa ngayon, finally, nahanap ko na ang pag-ibig at pagmamahal na hinahanap ko noon pa man. At yun ay ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga niya, anak, hindi kita iiwan, pababayaan man. Ako ang iyong ama. At lagi natin tatandaan ang pangako niya na hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. Sa Diyos lamang po ang papuri at pasasalamat. Ako po si Girlie Ortiz, who once was a drug pusher, but now a servant of Jesus Christ, who once was a drug user, but now a child of God. Maraming salamat po.